So, sa umaga pong ito ay magsishare po ako sa inyo ng kakonti. Dito po sa Book of Juan chapter 6, kung saan si Lord ay nagpakain ng 5,000 people gamit ang 5 tinapay at 2 isda. So, dito po iikot ang ating usapan ngayon at dito rin po tayo huhugot ng mapagkukuhanan natin ng inspirasyon at the same time, pwede pong mabago ang ating pananaw sa ating buhay. Amen. Basahin ko po sa verse 1. Pagkatapos nito ay tumawid si Jesus sa kabilang side ng Lake Galilee o Lake Tiberias. Sinundan siya ng napakaraming tao kasi nakita nila ang mga ginawa niyang himala. Nung nagpapagaling siya ng mga may sakit, umakyat si Jesus sa bundok at umupo kasama ng mga disciples niya. Malapit na noon ang piyesta ng Passover. Pagtingin ni Jesus sa paligid, nakita niya ang napakaraming tao papalapit sa kanya. Sinabi ni Jesus kay Philip, saan tayo pwedeng bumili ng tinapay para ipakain sa mga taong ito? Sinabi niya ito para itest si Philip. Pero actually alam niya ang gagawin niya. Sumagot si Philip, nako, kahit bumili pa tayo ng tinapay sa halagang 200 silver coins, hindi yun sasapat para makakain ng kaunti ang bawat isa. Nagsalita si Andrew, na isa sa disciples at kapatid ni Simon Peter. Meron pong bata dito na may dalang 5 tinapay at 2 isda. Pero siguradong hindi ito kasya sa ganito karaming tao. Sinabi ni Jesus sa kanila, paupuin ninyo ang mga tao. Madamo ang lugar na yon at umupo ang mga tao. Mga 5,000 na lalaki ang nandon. Kinuha ni Jesus ang tinapay, nagpasalamat sa Diyos at dinistribute yon sa mga tao. Ganon din ang ginawa niya sa isda. Binigyan ang lahat hanggang mabusog sila. Nang makakain na ang lahat, sinabi ni Jesus sa mga disciples, ipunin ninyo ang mga natira para walang masayang. Kaya inipon nila ang mga natira ng mga tao at napuno nila ang 12 baskets. Nang nakita ng mga tao ang ginawang himala ni Jesus, sinabi nila, siya nga ang prophet na dadating sa mundo. Nararamdaman ni Jesus na pipiliin siya ng mga tao na maging hari. Kaya umalis siya at umakyat sa bundok ng mag-isa. Purihin po ang salita ng Panginoon. So sa umaga pong ito, gusto ko pong maintindihan natin na meron pong senaryo kung saan si Jesus ay nagpakain ng 5,000 katao. But before po siya nagpakain ng 5,000 katao, yung mga tao po na ito ay may mga nabalitaan na pong mga ginawa ni Jesus, na mga himala, bago nila sinundan si Jesus. Sino dito yung aagree ka na ang tao minsan sumusunod dahil alam nila na yung tao na sinusundan nila ay merong ginagawang kakaiba. Amen? Meron siyang ginagawang kakaiba, kaya ang mga tao ay sumusunod. Ang sabi ng Bible, sumunod daw ang mga tao na ito kasi nung nalaman nila o nakita nila na may mga ginagawang himala si Jesus, kaya sila sumunod sa Kanya. Amen. At nung sumunod sila kay Jesus, nung nakita sila ni Jesus, ang naisip kagad ni Jesus, saan kaya tayo makakabili ng pagkain? Tama? Saan kaya tayo makakabili ng pagkain para ipakain sa kanila? Amen. And then I realize na kaya pala ang mga tao, Lord, wala akong nakitang taong sumunod sa iyo na hindi mo pinagpapala. Kasi yung mga taong nagdesisyon na sumunod sa iyo, sumunod pa lang sila, nagdesisyon pa lang, hindi ka pa nila nakasama, iniisip mo na ang kanilang pangkabuhayan o pagkain sa pang-araw-araw. Come on. Dito ko nakita na kung saan, habang ikaw ay nag-iisip, or habang ikaw ay papunta pa lang, nagdidesisyon ka na sumunod,
Si Lord, iniisip niya kung paano ka susuportahan o paano isusustentuhan ni Lord yung pagkain mo habang sumusunod ka sa Kanya. Amen. Sinong masaya sa ganong estado ng buhay natin? Na tayo ay sumusunod sa Panginoon at si Lord na problema kung paano tayo makakaraos sa araw na yon. Amen? So, sa senaryong ito, merong ginawa si Lord. Meron siyang ginawa para sa mga tao. Ngayon tanong ko sa inyo, ano ang ginawa ng mga tao para bigyan ng Lord ng himala? Wala namang kakaiba tama? Wala namang kakaiba Yung iba dito, pumunta nga lang kasi may himala. May ginagawa si Lord ng himala, nagpagaling si Lord ng may sakit. Maraming mga kabutihang ginawa si Lord, marami siya napatunay, lahat ng mga sinasabi niya nangyayari. Si Maestro sa era natin ngayon, na kung saan marami na tayong napatunayan sa buhay natin na ginawa ng Panginoon. Kaya nagdidesisyon tayo na sumunod sa Kanya kasi alam natin na totoo yung Diyos na pinaglilingkuran natin. At mapapansin mo ngayon kung sino yung mga taong sumusunod sa Kanya, sila yung mga taong hindi pinabayaan ng Lord. Hindi problema kay Lord ang pagkain. Hindi problema kay Lord kung anong pansustento sa'yo. Alam mo kung anong pinoproblema ni Lord? Kung saan makukuha yung pansustento sa'yo sa lugar ng wilderness. Sa lugar ng inyong kawalan, saan kukunin niyon? Amen. But ang pag-uusapan po natin ngayon is yung pagpapalang sapat, higit na sapat pa. Amen. Amen. So, marami sa atin na pagpapala lang yung hinasan. Makakain lang ako ng 1 beses 3 beses isang araw, okay na sa akin. But si Lord, ang ibibigay ni Lord, pagpapalang higit sapat. Higit pa dun sa sapat. Or higit pa dun sa sapat mo sa araw na ito. So, si Lord, hindi lang siya basta-basta nagbibigay sa atin ng biyaya, kundi iniisip din niya yung kinabukasan mo. Sabi nga niya doon sa Matthew chapter 6:33, di ba? Huwag mong isipin yung mga bagay nito. Unahin mo yung aking kaharian at ang lahat ng mga bagay nito idadagdag ko sa iyo. Kasama po doon yung pagkain. Kasama po doon yung damit. Basic need po yun. Kasi sa once na nagdidesisyon tayo, ang pagpapala ng Lord higit at sapat para sa atin. Kung mapapansin mo, bakit kaya yung iba? Bakit kaya yung iba naglingkod sa Panginoon, umasenso ng todo? Bakit kaya ako hindi? Tanungin kita kapatid, ilang beses ka bang kumakain sa araw? Di ba nga ang basic na kinakain ng tao is 3 beses sa loob ng isang araw? Pero tayo kumakain tayo 5 beses isang araw. O hindi naman, 3 beses. 5 beses, totoo man. Agahan. 10:00 magmemeryenda ka. 12:00 kakain ka na naman. Pagka 3:00 magmemeryenda ka. Ito pang nakakagalak. Ang merienda ng 10:00 saka 3:00 kanin. Sabi nila, snack lang naman yun. Hindi basta snack yun. Pagkain yun na dapat pwede mong kainin ng pang 1 meal pa dapat. Pero nagagawa mo. Bakit? Ang pagpapala ng Lord, higit sapat. Sabihin mo sa katabi mo, higit sapat. Congratulations. Sabihin mo sa katabi, congratulations, nandito ka. Ibig sabihin, inuna mo si Lord. Nung pagpunta mo pa lang dito sa church, nakikita ka na ni Lord. Nakikita ka na niya. At nagre-ready na sila saan kaya tayo makakabili ngayon? Na pagkain. Yun yung pinaproblema ni Lord. Amen? So, lahat tayo nag-aasam ng mga pagpapala, Lord. Kailan mo kaya ako pagpalain? Kapatid, pinagpala ka na ng Lord. Pinagpala ka na niya. Pero gusto kong sabihin sa inyo, paano nagkaroon ng pagpapalang higit sapat sa senaryo po na ito? Nandoon sila sa bundok. Wala naman nagtitinda ng pandesal doon. Tama? 5,000 katao, kailangan pakainin. Pero,
wala silang mabibilhan. Walang mabibilhan. May problema ba sa pambili? Wala. Ang problema, walang mabibilhan. Kaya kapatid, hindi problema na wala ka ng bagay na yan. Ay, hindi problema yung pambili ng bagay na yan. Ang problema, wala kang mabilhan. Yun na lang isipin natin. Kaya wala ka pang kotse ngayon, wala ka pang mabilhan. Kaya wala ka pang bahay ngayon, wala ka pa kasing mabilhan eh. Sabi ng iba, kalapit-lapit lang ng Toyota dyan, kalapit-lapit lang ng ano dyan, anong walang mabilhan? Wala ka lang talaga pambili. Kadami-daming subdivision dyan. Pinaliguran ka na nga ng subdivision. Yung iba dyan nakatira sa subdivision, gilid. Doon sa bakod ng subdivision, nakadikit, barong-barong. Saan ka nakatira? Sabana. Taray, Sabana. Saan papasok doon? Hindi, huwag ka doon sa gate. Doon ka sa likod. Dadaan ka ng pagana. Nakadikit doon sa Sabana. Kaya sinasabi ko sa inyo, ito kasi, buhay kasi sa amin itong mga pangako ng Panginoon. Kung paano kami nagtagpi-tagpi noon ng bahay. Meron kaming kauna-unang bahay dyan sa Anunas na dispose namin yun dahil sa kahirapan ng buhay. Dahil sa, kailangan talaga namin i-dispose. And then, nakailang taon na nagdesisyon yung may-ari na ay nakabili na ibenta ulit. So, binili na namin ulit. Yung bahay na yon, yun yung bahay namin na kung saan tinagpi-tagpi lang namin. Nilagyan namin ng 9 na poste. Oy, may poste kami. Kailang kahoy? 2x2. 9 na posting ganon, tapos pinaikutan namin ng trapal. Yung trapal yung kulay blue, pinaikutan lang namin yung pwede na. Ganon lang yung bahay namin noon. Tinagpi-tagpi hanggang anong umalis kami doon, hindi talaga natapos yun eh. Pero hindi natatapos doon yung kwento namin. At doon din yung bahay na yun, nagdesisyon kami sumunod sa Panginoon. Yung bahay na yun din yung bahay na nagpasimula kami sumunod sa Panginoon. Ang akala namin, hindi nakikita ng Lord yun. After nung sumunod kami sa Panginoon, dati, pinoproblema pa nga namin pagkain. Pumipila pa kami dyan sa nangingi pa kami nung scrap nung, mas social yung pagkain namin. Salmon. Balat ng salmon. Scrap ng salmon. At least salmon. Binibigay lang, tinatapo na lang kami. Binibigay namin. Sa loob ng isang buwan, yun yung ulam namin. Pagpasok mo sa bahay, halimuyak, salmon. Pero hindi nagpikit mata si Lord. Hindi nagpikit mata si Lord. Pinagpapala kami ng Panginoon. Blessed na kami ng Lord. Hindi lang namin yun kaagad-agad nakuha. Bagkus merong proseso nung time na yon. Ang proseso doon is yung pagsunod sa Kanya. Kailan kami nagdesisyong sumunod, doon nagsimula, nagplano si Lord sa buhay namin. May blessing, yes, may blessing na si Lord. Pero nung pagsunod namin, iba yung pagpapala ng Lord. Yung nararanasan namin, yung higit sapat. Simula nung sumunod kami sa Panginoon, ang pagpapala is higit sapat. Meron po kaming bahay ngayon sa Deka, pagyayabang ko na po. May bahay po kami sa Deka ngayon, 2. Totoo po, subdivision po, hindi na po sa gilid. Nagkaroon din po kasi kami ng bahay dyan sa Sabana. Gilid ng Sabana, may bahay din po kami dyan dati. Gilid lang nga lang po ng Sabana. So ngayon, totoo na. At may bahay din po kami dyan sa Anunas. Yung bahay ko dyan sa Anunas, 2 palapag yun eh. Nakapunta si Lalang doon, na-amaze siya. May bahay din po kami dyan. Hindi ko to sinasabi kasi gusto namin ipagmamayabang, hindi. Sinasabi ko to kasi kung paano kumilos si Lord sa buhay namin simula nung sumunod kami. Meron bang kaming pera noon? Wala. Wala. Naglalakad nga lang kami papunta ng church eh. Nung time na yon, uso na ang mga motor-motor pero dahil wala kami pambili noon, naglalakad lang kami. Pero hindi nagpikit mata si Lord sa sitwasyon namin. At hindi porket hindi nagpikit mata si Lord, iaasa lang natin lahat. Doon, wala yata talagang Diyos kasi walang nangyari sa buhay. May nangyayari sa buhay mo. Ang kailangan lang natin umaksyon, sumunod tayo sa Panginoon. Paano natin mararanasan ang pagpapalang higit sapat? Unang-una, ibigay natin o ilagak natin kay Lord ang hindi sapat na meron tayo ngayon.
Katulad ng bitbit ng bata na yon. Katulad ng dala ng bata. 5 tinapay, 2 isda. Sasapat ba? Sasapat ba ang 5 tinapay at 2 isda para sa 5,000? Ang sabi kasi ng iba, hindi lang daw po yung 5,000, kundi higit pa. Pero ito rin na sa Bible nakasulat sabihin na natin 5,000, 5 tinapay, 2 isda, sasapat ba? Kukulang ba? Makakakain ba lahat kahit kurot-kurot? Hindi. Hindi kakain. Baka nga pagdating sa'yo, yung isang pirasong tinik na lang pagtitinga mo pa. Buti ka pa. Patinga-tinga ka na lang dyan. Busog ka na. Patinga-tinga. Kung wala lang to, wala na. Pasma na ako ngayon. So, hindi sasapat ang lahat. Pero kailan nagsimula na nagkaroon ng higit sapat na pagpapala sa mga tao? Nung merong isang tao nagbigay ng hindi sapat. Binigay niya, inilagak niya, pinresent niya kay Lord. Ito lang Pero hindi po ito sasapat. Hindi po ito sasapat, Lord. Bigyan ko po kayo ng konting idea. Yung isang buto, pag kinain mo yan, hindi sasapat sa yan. Pero pag itinanim mo yan at nagbunga na nagbunga yan, hindi lang yan basta sapat sa iyo. Pati pa yung kapitbahay mo, pati pa yung pamilya mo makakakain pa at meron pa rin. Higit pa rin sa sapat. Amen. Sabi nga nila, hindi mo kaya mong bilangin yung bunga ng mangga. Pero doon sa bunga ng mangga, hindi mo kayang bilangin kung ilan pa yung may ibubunga noon. Hanggat hindi mo ibibigay yan sa kung sino ang tagapagpala, hindi yan magiging sapat sa buhay mo. Na-experience din po naming magtrabaho. May kapatid ako pabalik-balik sa ospital. Kahit gaano pa kataas ang increase ng sahod namin, hindi pa rin sasapat. Nung time na yon. Pabalik-balik. Makikita kami ng malaki, pupunta na naman sa ospital, mapupunta na naman doon. At nung nagpasimula kami, ibigay na lang namin kay Lord. Wala na rin naman Hindi rin naman sasapat. Nagpasimula kami mag-tithes. Nagsimula kami mag-offering. Sinabi namin sa sarili namin na kung ito'y kalooban talaga ng Lord, kung talagang may gagawin talaga si Lord, dumating kami sa point na gano'n, ibibigay namin sa Panginoon. And then, pinractice po namin yon. Naging faithful kami sa aming tithes, naging faithful kami sa aming offering. At simula po nun, praise God, hindi na po bumalik ng hospital yung kapatid ko noon dahil sa kanyang sakit, asthma. Hindi kami nakabili ng bahay dahil sa pagod namin. Kundi lahat ng mga nabili namin, lahat ng naipundar namin, dahil yun sa pagpapala ng Panginoon na hanggang ngayon hindi namin alam kung saan nanggaling. Kasi ang pagpapala ng Lord, higit sapat. Kaya sinasabi mo, pasensya ka na, brother. Wala akong pang-ano ngayon kasi alam mo naman kakulangan. Yan yung laging sinasabi ito ni Pastor. Kung kailan ba tayo dapat nagtatanim dun sa kawalan? Kailan ka ba dapat mag-offering dun sa kawalan? Bakit? Kung ano lang ang meron ka ngayon, i-invest mo na lang. Ibigay mo na lang sa Panginoon. Kasi kung yung bata na yon, doon sa grupo na yon, nag-distribute siya ng kanya-kanya lang. O sige, mag-ano lang muna tayo, hati-hati lang muna tayo, no? Isa sa'yo. Kung siya lang mismo nagdesisyon doon sa dala niya. Kung siya lang mismo ang nagdesisyon doon sa dala niyang 5 tinapay at 2 isda. Kung yung mga disciple lang ang nagdesisyon. Kung si Andrew lang ang nagdesisyon. No, sige, i-distribute mo yan doon. Pakonti-konti lang. O sige, yung iba, amoy na lang muna. Kung sila lang ang nagdesisyon nun, walang marka sa Bible na higit sapat na pagpapalang ginawa ng Panginoon na himala. Kapatid, kung tayo lang ang magdidesisyon doon sa anong mang meron tayo, nakakaunti, hindi pa rin talaga sasapat. Kahit sa malaking bagay, pag tayo ang nagdidesisyon, tayo lang mismo ang nagdidesisyon, hindi talaga yan sasapat. Hindi yan hihigit. Hindi na nga sumapat, hihigit pa. Hindi na.
Kaya nakita ko dito kung gaano yung desisyon ng bata, kung gaano ka believe niya kay Lord, kung gaano ka believe niya. Ito kasi, alam nila na may ginagawang himala si Lord. Tama? Kaya nga sila sumunod kasi may ginagawang himala daw si Lord Alam nilang may ginagawang himala si Lord. Imposible hindi alam ng bata na may ginagawang himala si Lord. Imposible. Bakit? Pati yung mga disciple, ito lang Ito lang, Lord. Alam nila na may ginagawang himala si Lord. Anong ginawa nila? Binigay kay Lord yung hindi sapat. Kapatid, sabihin ko sa iyo ngayon, alam mo ba na gumagawa ng himala si Lord? Alam mo ba na gumagawa ng himala si Lord sa oras na ito? Alam mo ba na gumagawa ng himala si Lord sa buhay mo? Sa oras na ito, sa buong buhay mo? Alam mo ba na si Lord mismo gumagawa pa rin talaga siya ng himala sa panahon natin ngayon? And the question is, bakit hindi natin kayang ipagkatiwala sa Panginoon yung hindi sapat natin ngayon? Para nang sa ganun doon maghimala si Lord. We pray, himala, Lord, himala, himala, himala. Sa lahat dito, kung kailan nagkaroon ng himala, mayroong pagtawag sa Panginoon. Mayroong inoffer yung bata. Mayroong binigay yung bata. Actually, si Andrew pang nakahanap sa kanya Lord, may isang bata dito, kaya lang 5 tinapay lang 2 isda. Yung kadami na tao na yan, kahit pakurot-kurot, hindi makakakain, kahit pakunti-kunti, Lord, hindi sasapat. Hindi sasapat. Anong ginawa? Binigay kay Lord. Lahat ng hindi sasapat. Pag pinaubaya mo, lagay mo kay Lord yan, bigay mo kay Lord yan. Si Lord ang bahala magpahimala. Amen? Amen? Amen. Pangalawa, ibinahagi kasi sa iba yung higit sapat. Kailan nagkaroon ng pagpapalang higit sapat? Yung meron ka ng blessing, pinamahagi mo pa. Yung meron ka ng blessing, marunong ka na magbahagi doon sa iba. Tama? Sino dito yung naka-experience ka na magbahagi? Bigyan ko po kayo ng konting Alam niyo po ba dito sa church natin, lalo-lalo na pagka Sunday afternoon, dito po nagbabahagi-bahagi po yung iba. O sige, dito tayo magdi-dinner, dito na tayo magla-lunch. So nag-chip in po lahat. Lahat merong mga binabahagi-bahagi po nila yung mga sumusobra. Yung iba naman na wala talagang pang-share, okay lang. Pero yung ibang mga ma-share, hindi. Makikita mo isang taong pinagpapala ng gusto Nakikita mo yung taong pinagpapala ng gusto ng Lord. Hindi madamot. Hindi anong tawag nito? Tiklop kamay. Hindi tiklop kamay kundi bukas palad pa rin talaga. Binahagi sa iba Ibinahagi sa iba. Kaya nagkaroon ng higit sa sapat. Kasi binahagi sa iba. So, lahat tayo ay nakaka-experience din tayo. Para tayong nasa sitwasyon ngayon ng ganito. Meron tayong mga pinaglalaanan, meron tayong mga pinapanalangin sa Panginoon. Kapatid, eto, kung gusto mong magkaroon ng pagpapalang higit sapat, pag meron kang pagpapala, marunong tayong mag-share sa iba. Amen? Minsan, itong mga panambak dyan, tambak lang yan kumbaga basura lang yan. Pero hanggat walang maghahatid dyan, hindi makakarating yan dyan. Kahit basura, kahit mga panambak lang yan, sinishare din po yan, paunti-unti po yan. Kaya po napupuno yan dyan ngayon. Amen? Kasi yun lang yung meron muna tayo ngayon Yun lang yung kaya muna natin ngayon. Yung panambak lang muna. At si Lord na bahala. Makikita ni Lord, nagpupursige silang matambakan kasi, Lord, pag-pray kami, Panginoon, pang-flooring dyan, Panginoon. Sabi, pang-flooring, di pa pang natambakan niya, puploringan mo na. Lord, we pray, Panginoon, magkaroon kami ng pambili ng bowl. Pambili ng bowl, wala pa nga kayong mga tubo dyan Bibili na ng bowl. Hanggat wala tayong sinisimulan, walang imumultiply si Lord. Hanggat wala tayong sinisimulan, dinidesisyonan sa buhay natin, wala siyang magagawa sa buhay natin.
Ang kaya lang, ang kaya lang baguhin ng Panginoon, kaya lang galawin ng Lord sa buhay natin, yung mga bagay na ino-offer natin sa Kanya. At ang kaya lang niyang palaguin ay yung mga binibitawan nating mga bagay. Amen. Kaya lang naman nagbunga yung tinanim mo eh. Kasi binitawan mo, sinyer mo dun sa lupa. At yung pinag-share mong lupa na yung good soil pala yun, magbubunga. Hindi natin alam na yung mga natutulungan natin, kung saan tayo tumutulong tayo, nagsishare tayo, mga good soil yung mga tao na yun. Mga good soil pala yung pinaglalagyan natin yan. Tutubo po yan, kapatid. Nang higit sapat. Naalala ko nun yung may pinreach si dad, si pastor, sa Anunas pa kami. Yung when God supply. Naalala niyo pa ba yan? Kung si Lord ang mag-supply, hindi lang siya basta mag-supply ng para sa iyo lang. Kundi magsusupply siya ng higit-higit sa inaasahan mo. Ganyan mag-supply si Lord. Sabi ko, ano? Kung mag-supply si Lord, higit-higit. Higit sapat. Kaya mag-supply ni Lord ng higit sapat sa buhay natin. Amen. Pangatlo, last. Meron pa pala. Lahat marunong tayong mag-ipon ng mga sumapat. Amen. Amen. Dapat marunong tayo ipunin yung mga natirang higit sapat na mga blessing ng Lord. Huwag tayo mapang-aksaya. Mindset ng tao, pag marami kang sobra, bili dito, bili doon, kung anong gusto mong bilhin, pagdating sa bahay, hindi mo naman nagagamit. Huwag po tayo maaksaya sa pagpapala ng Panginoon. Dahil, yung pagpapala ng Lord, hindi lang yan intent para sa iyo. Anong sabi ng Genesis chapter 12? Ikaw mismo gagawin tayong channel of blessing. Channel of blessing ng Lord. Si Abraham, gagawin niyang tagapagpala ng kung sino magpapala siya, pagpapalain din. At ikaw mismo, dadaluyan ka ng pagpapala. And we believe na yung paniniwala natin doon is mapupunta din sa atin. Amen. So, hindi natin kayang magpala kung hindi tayo marunong mag-ipon ng higit sa sapat. Yung wallet ko may iba pang ipit-ipit doon eh. Minsan magtataka na pagbuka, may pera pa pala ako dito. Marunong ako mag-ipit-ipit pag na okay na lahat, iniipit-ipit ko na lang kung saan. Tinutupi ko ng maraming tupi. Tapos iniipit. Pag walang-wala na akong pera, ginagano ko na kagad yung wallet ko. Uy, meron pa pala akong pera dito. Dapat marunong tayo sa area na yon. Amen? May natutunan po ba tayo lahat? Alam mo kapatid, yung pagpapala ng Panginoon is nandyan na lang yan. Nandyan lang yan. Pero yung higit sapat, nasa sayo yan. Nasa decision mo yan. Kung gusto mo ng higit sapat. Yung bulag, kaya bang pagalingin ni Lord yung bulag talaga? Pero bago niya pinagaling yun, tinanong niya muna eh. Anong gusto mong gawin ko sa'yo? Ay, babalik niyo po yung ano ko. Kasi minsan may mga gusto tayo na hindi talaga solusyon doon sa buhay natin. Amen. Amen. So, nandito tayo sa sitwasyon ngayon ng nasa kawalan. Nasa kawalan sila eh. Pero hindi yung kawalan na wala silang, hindi. Wala silang pwedeng mapagbilhan. Nasa sila? Nasa remote area. Nandun sila sa area kung saan wala silang mapagbibilhan, lahat wala. At bukod tangin na lang, kapangyarihan na lang talaga ni Lord yung gagalaw. Sa sitwasyon ng church natin ngayon, kapangyarihan ni Lord ang gagalaw. Kapangyarihan ni Lord ang gagalaw. Sabi ko nga sa kanila, yung CR na yan dyan, maumpisahan lang yan. Pag natapos yung tubo na yan dyan, hindi na natin paproblemahin yung pambili ng inidoro tsaka mga tiles dyan. Yung mga tao, marami silang mga hindi sasapat, pero ibibigay nila para sa Panginoon. Nang sa ganon, ang lahat ng kanilang mga pinagpaguran, ibabalik ng Lord ng higit sapat. Hindi ko sinasabi na porket pangsaing mo lang ibibigay. No. Ang sinasabi ko po kapatid, meron ka ngayong pinoproblema,
meron ka ngayong pinagpipray sa Panginoon. Maghandog ka sa Panginoon, ibigay mo sa Panginoon yung problema mo. At si Lord mismo, nag-iisip na si Lord kung paano kanya matutulungan sa oras na ito. Amen. Bakit sa palagay mo, talagang merong pagpapalang higit sapat sa buhay natin? At bakit ito iiral sa buhay natin? Bakit tiyak na tiyak kahit na hindi tayo magbigay sa Kanya, tiyak na si Lord na meron na pagpapalang sapat? Kasi nga, alam na ni Lord kung ano ang gagawin niya sa atin. Nung oras pa lang, kaya nga sinabi ko sa inyo, nung oras pa lang nagdesisyon ka na pumunta dito sa church, alam na ni Lord yung gagawin sa buhay mo. At yung oras mo ngayon na binigay sa Kanya, isang simbolo po yan na kaya mong ihandog sa Kanya yung oras na kung saan. Ang sabi mo, pasensya ka na kapatid. Wala talagang oras eh. Pasensya ka na kapatid. Tara church tayo. Sige, pag may time. Pag may time. Tara, pwede bang mag-busy tayo? Pag live group tayo? Sige, pag may time. O ba't hindi ka nakarating? No, wala talagang time eh. Pero yung time na yun, hindi naman talaga wala eh. May time. Problema, hindi lang natin kayang isakripisyo. Sa palagay mo, yung mga tao na pumunta doon, walang mga baon? Sa palagay nyo? Yung mga tao na yun, wala kayong mga baon yun? Magkagabi na. Yung mga tao na yun, sa palagay mo, walang mga baon yun? Sa palagay ko lang, wala naman dito. Wala naman dito. Siguro naman, no? Kahit papano, meron sila. Dala kahit papano. Yung bata nga, na may pinabaunan eh. Sa palagay mo, wala pang mga ibang mga bata doon? Meron siguro pinabaunan. Pero saan nagsimula ang pagpapalang higit sapat? Kung saan yung bata, in-offer lang niya ang anong meron siya. In-offer lang ng bata kung ano lang ang meron siya. Kung sino lang ang nag-offer, yun lang yung ginawa ng himala na Panginoon. Kung ano lang yung in-offer sa Kanya, kung ano lang naibigay sa Kanya, kung ano lang dumating sa Kanya, yun lang yung ibigay sa Kanya. Bigyan ko kayo ng tanong. Kung isang tinapay lang tsaka isang isda, kayang pakainin ng 5,000? Kayang pakainin ng 5,000 sa tulong ng Panginoon? Ha? Kung puro tinapay, kayang pakainin na yung... Kayang pakainin? Paano kung kalahating isda na lang kasi kinain na eh? Kaya pa rin ba? Kalahating tinapay na lang, kaya pa rin ba pakainin 5,000? Hindi tinitignan ni Lord kung ano yung ino-offer mo. Huwag mong tingnan yung ino-offer mo. Tignan mo kung paano gagawin ng Panginoon niya sa buhay mo ng miraculous. Yung miracle na gagawin ng Lord sa buhay mo, yung bibigay mo sa Kanya, Wag mo tingnan yung kung gaano kalaki yan. Pasensya ka na. Nakakaya, 20 lang kasi. Pasensya ka na. Nakakaya, ito lang kasi. Isang bulig lang ng saging. Na-amaze ako, mayroong isang lugar na nagkaroon sila ng Thanksgiving. Guyod-guyod yung kambing papunta dun sa altar. Guyod-guyod yung kambing. Alam ka naman kung, uy, huwag mo dahil dito yan. Gawin mo na yun. Hindi. Tinanggap. Bakit? Yun yung meron siya eh. Sa probinsya kasi ganun. Dadala na sakong palay, lalagay dyan, no? Saging, isang bulig ng saging, dalawang bulig ng saging, lahat ng mga prutas, lahat ng mga ani nila. Dinadala nila doon. Inisip ko paano kayo pag may alaga sila elepante, no? Guguyurin na. Kambing, may mga nagdala, mga manok, nakatali. Ang saya! Pero bakit nagagawa nila yon? Bakit kaya naging tradisyon nila? Sa palagay mo, may nangyayari? May nangyayari? Hindi naman nila gagawin yung taunan kung walang nangyayari. Tama. Bakit ka nag-offering sa church? Bakit ka nagtatithe sa church? Kasi nga, may nangyayari. Amen. Sabi ng iba, hindi na uso yung tithes na yan, Old Testament na yan. Ang problema, hanggang ngayon, nararanasan ko pa rin yung pangako ng Old Testament nung ginawa ko ang tithes and offering. Hindi lang to pang Old Testament, kundi pang hanggang ngayon. Kung sa tithes, ang sabi ng Lord, subukin mo ako. Pagdating sa pag-alay mo sa Kanya, sabi ng tithes pala, ibalik mo ang bahagi para sa akin. Pero pagdating sa offering, walang limit ang offering. Walang limit. Hindi nililimitahan ang offering. Kung kukunti lang, yes, okay lang. Kung sobrang dami naman, mas okay sana. Mas okay yan. Pero paano kung ganito lang? Okay lang.
Kasi nga, sabay ko sa inyo, kung isang tinapay lang tsaka isang isda, kaya ba niyang pakainin? Kaya pa rin. Kaya hindi nagbabase doon sa dami ng binigay, kundi doon sa himalang ginawa ng Panginoon, doon sa ibinigay. Pasensya na po kayo, Kuya Dong. Estudyante pa lang po kasi ako eh. Bata. Yung baon kasi, baon din yun. Pasensya ka na, Kuya Dong, kasi ano pang dahilan mo? Hanggat umiiral ang dahilan, walang pagpapalang higit sapat na himala na gagawin sa buhay natin. Sinasabi ko sa inyo, ang pagpapala, nandyan lang yan eh. Pero yung pagpapala na higit sapat, magdedepende yan sa puso mo kung kaya mo bang bitawan yan. Linggo-linggo na lang may nagbabanggit dito. Kailangan natin, marami pa tayong ayusin dito. Sabi ng iba, kaya na nila yan. Ako kaya ko eh. Kaya ko. Problema kahit kaya ko. Wala akong pambili ng kakayanin pa rin natin. Amen. Pero alam nyo ba na lahat, kahit sa life group ninyo, sa care group ninyo, tanungin nyo man yung mga tao na yan. Tanungin mo, simula nung nagbigay-bigay sila, pa isa-100. Mayroon pa akong 100, mayroon pa akong 20 dito. Alam nyo, hindi yan sila titigil. Bakit? Alam nila ang result. Alam nila ang result. Alam nila ang halaga nung kanilang binigay na yon, para lang yan doon. Bakit kailangan nating magbigay sa Panginoon? Bakit kailangan nating magbigay sa Panginoon? Para ba kay Lord? Para ba kay Lord? Yung binigay ng bata, para ba kay Lord yon? Para kanino yung binigay ng bata? Ha? Para sa kanila, tama? Tama? Para sa kanila. And then, tingnan nyo itong part na to. Alam nyo ba, na ang binigay mo, hindi lang basta sasapat kundi higit. After nila panalangin ng Panginoon, after nila makakain, at ang sabi ng Bible, pagkatapos silang kumain at sila'y nabusog na lahat, busog na ang lahat, meron pang natira. Meron pang natira. Question ko ganito, Lord, paano ko yung natira, Lord? In-offer ko ulit sa iyo. Kaya mo pa bang paghimalain ulit? Kaya pa bang paghimalain ni Lord ulit? Pero, ito, pansinin niyo to. Kailan nagkaroon ng mindset ang batang magbigay? Dahil ba meron siya? Kaya nagkaroon ng mindset ang batang magbigay. Kaya sila kasi nakita nila may need. Kailanganin eh. May need kasi. Alam mo kung bakit hindi ka believe sa pagbibigay? Wala ka kasing need. Congratulations, wala kang pangangailangan. Congratulations, kapatid. Kaya pag nakita mo, konti lang yung nag-offering ngayon, praise God, Lord. Konti lang nag-offering, ibig sabihin walang nangangailangan, Panginoon. Kailan nagkaroon ng pagbibigay? Nung nakita nilang may need. At kapatid, alam kong kaya mong magbigay kasi may nakikita kang need. Ikaw lang ang nakakakita nun. Lahat ng mga tao doon nakakakita na may need. Pero nag-iisang bata lang ang may lakas ng loob na suportahan yung need na yon. Sa abot ng kanyang makakaya. Actually, hindi nga naabot eh. Kasi di talaga niya kaya. Kaya inabot na lang niya sa may kaya. Dahil hindi ko na kaya, Lord, ikaw na bahala. Inabot na lang kay Lord. Anong ginawa ng Panginoon? Ito pang pinakamatindi. Lahat ng binigay natin, hindi lang tayo ang nananalangin, kundi ang Panginoon mismo kaya niya ipanalangin yan. Siya mismo mananalangin para sa binigay mo, kapatid. Amen? Pwede po ba tayo tumayo lahat?